Magandang hapon no mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Paggabi na pala, alas 5 ho dito eh. Salamat po sa tumatak na subscriber no. Meron ng magandang balita no mga friend. Itong si Senator Coco Pimentel gusto na hong bumalik sa ICC, magmiyembro ang Pilipinas. Magbigay ho tayo ng ating reaksyon sa gustong mangyari ni Senador Coco Pimentel. Senator Pimentel, hinimok si BBBM na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Tama naman, di ba? Pakinggan natin siya. At ngayon naman po ating mga kapanayam, si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hi sir, magandang hapon po. Sally, magandang hapon at sa lahat po ng nakikinig. Sir, unahin ko po, meron kayong naging panawagan na mag-rejoin o sumama na po muli ang ating bansa sa International Criminal Court para nananawagan kayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-consider yung pagsama na uli natin sa ICC? Correct. Insurance policy ang tawag ko dyan. Insurance lang tayo just in case meron tayong leader na ruthless, yung walang konsyensya, mamamatay tao, tapos hindi natin masolusyonan sa ating... Hindi mo pa diniretso, Senador, na si Digong yan. Tuloy mo nga. Tuloy. Justice system, mabagal masyado. So, kailangan, mas maganda siguro meron pang secondary system na pwedeng takbuhan yung ating mga mamamayan katulad ng ICC. Insurance policy, ang tawag ko dyan. So sir, ang nag-joke po ba kasi mantakin mo, Senador, kung hindi tayo miyembro ng ICC, wala na namang mangyayari doon sa 30,000 ba na mga pinagpapatay noong panahon ni Duterte? Kaya lang nabubuhayan yung mga biktima ng war on drugs ni Duterte dahil sa ICC. Kung sa batas dito sa Pilipinas, wala eh. Di ba? Senador, hanggang ngayon nga, minumura Senado, minumura Kongreso, nitong bastos na walang yang si Duterte, di ba? Siya may sabi niyan, under oath, Digong, sabi mo, ako'y bastos at walang ya, di ba? Kaya magmula ngayon, parating ang tawag na sa'yo dapat, presidenteng bastos at walang ya. Kamalas ng Pilipinas, ano? Ang daming bansa. Alam mo sa ibang bansa, pag sinabihan mong bastos at walang ya ang presidente, baka papatay ka pa eh. Pero dito iba. Inaamin niya na siya isang bastos at walang yang presidente. Kasalanan ninyo. Parang ganon. Binoto nyo ako eh. Bagay, dati na eh. Nung kumakandidato pa lang yan, ako puta, bastos to. Ba't ito magnalita to? Mayabang. Kung makipag-debate sa mga kaano niya, talagang ibang dating. Ako, hindi ko binoto. Talagang, hindi ko binoto dahil talaga bastos. Yung pala totoo. Maraming nabudol. Diba? Pasensya tayo. Ganon lang yun. Kaya lang nadamay pa kami. Tuloy. Inyo para manawagan ng ganito ay dahil dun sa mga narinig at mga nasabi ni mga admission ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee, and at the same time dun din sa mga nabubulgar sa ginagawa namang pagdinig ng House Quadcom Committee? Actually, ang napaisip ako dyan sa membership, sabi ko balik tayo sa ICC kasi nakita ko na napakaraming nananawagan ng hustisya. Ang sabi nila, hindi pa nila nakakamit ang hustisya. So, kahit sabihin ng executive branch na, sige, inimbestig. Buti ngayon lang natauhan si Coco Pimentel. Dapat noon ka pa kinukumbisi mo si BBM na bumalik ka tayo sa ICC. Di ba? Nung sinasabi niya na hindi tayo makiki-cooperate dyan. Si Remulla naman papahuli ko yan. Di ba? Buti nakapag-isip-isip si Senador Coco, no? Tuloy. Imbestigahan namin yan, pero hindi naman hanggang imbestigahan lang ang alangan naman happy na yung mga namatayan because inimbestigahan. Ang gusto yata nila malaman ano ba talaga nangyari. Tama naman, Senador. Alam nga namang puro imbestigahan ang ginagawa niyo, wala naman nangyayari. Pinagmumura pa kayo, binabastos kayo nitong bastos na si Duterte, ito lang yan si Duterte. Di ba? Yung kahapon, yung sa Kongreso, mga estupido, bugok, kung ano pagsasabi ni Duterte. Si Paduano, mukhang unggoy. Kala mo naman, napakagwapo mo. Digong nabastos na walang niya. Tuloy.
So sabi ko, mas maganda siguro na meron tayong pangalawang justice system na pwedeng takbuhan. Dapat. Ang kinakatwiran, naalala ko, laging kinakatwiran ho ni na Senator Bato de la Rosa dahil meron silang kinakaharap nga na crime against humanity sa ICC. Wala silang jurisdiction sa atin. Gumagana naman ang justice system. Sila nga kasi, ma'am, ang nakademanda sa ICC ng crimes against humanity. Kaya talagang, maski pitpitin mo itlog niya si De La Rosa, at si ano na yan, si walang yang bastos na digong na yan, talagang ayaw nila sa ICC, di ba? O, tuloy. System sa ating bansa, so bakit makikialam ang isang international criminal court? Well, yung panawagan ko naman na bumalik sa ICC, hindi naman ibig sabihin nun na aatras ka agad, na covered ka agad lahat na nangyari, di ba? So, prospective yun. So, wag na munang pagdebatihan yung nangyari sa Duterte War on Drugs. Prospective yung akin na sali tayo sa ICC, di-covered na naman tayo from the date magmula nung petsa na sumali tayo. Ulit, na bumalik tayo. So, para lang yung pangsek. Yun na nga yung sinabi, di ba, Senador? Talagang ano pa tayo, sabi nga ng Supreme Court, di ba? Nasakop tayo magmula nung hanggang 2019. Tsaka lang naman naalis nga tayo, di ba? Dahil si Duterte sa dami ng pinapatay, umalis siya. Siya lang ha. Mamaya meron sasabihin si Coco rito eh. Yung secondary justice system lang yun, kung sakaling talagang dumating tayo sa punto na yung nananawagan ng hustisya, pakiramdam nila na parang sasabihin sa amin na, inimbestigahan naman yan, pero parang ang feeling na parang dinitribo lang yung bola para lang masabi na inimbestigahan. Mismo, Senador, mismo! Kaya nga yan, Senador, pag hindi pa rin ibinigay ni Digong yan, ni Bongbong sa ICC at si Digong at si Bato, talagang yung nalalabasan yan. Dinribble-dribble lang yung bola para masunod ang kagustuhan ni Digong na dito siya kasuhan at dito siya ikulong. Di ba? Tuloy. Hindi naman nila nakakamit ang panawagan nilang hustisya. Dapat meron sila matakbuhan na iba. Tama. Ibang justice system. Dati na ho tayo. Tsaka yung ICC naman, Senador, di ba? Hindi naman sila nakikialam sa mga iba-ibang kaso. Maliban yung talagang karumal-dumal, yung kagaya niyang crimes against humanity. Yun ngang Maguindanao Massacre, hindi pa nakialam ang ICC dun eh. Massacre na yun ha. Marami rin yung namatay doon. Pero hindi pa rin nadeklarang crimes against humanity. Oo, di ba? At yun nga, yung mga involved doon, nakakulong na. No? Hindi kagaya nitong na to, Peking War on Drugs na itong bastos na walang yan si Digong. Hanggang ngayon, wala pa raw siyang kaso. Inaantay, nakasuhan siya. Tignan mo. Tuloy. At saka yun nga, proteksyon ng taong bayan yan eh. Yung pagiging miyembro, talaga salamat kay Pinoy. Totoo. Tayong miyembro, pero under Duterte administration, kumalanso tayo dito sa Rome Statute. So ano po yung magiging proseso nito, sir? Alin ba yung mas mabilis? Yung kumalas o muling sumanit dito sa... Dito tayo magbibigay ng reaksyon mga boss. Magbigay din po kayo sa sasabihin ni Senador Coco Pimentel. Tuloy. ICC. Ang feeling ko, itong aking pagkaintindi dyan, yung pagkalas, madali yun kasi ako, ang posisyon ko noon, executive decision yun eh. Power ng presidente na umalis. Pero pagsali sa treaty, kailangan ng unang kilos, presidente, pero may pangalawang kilos, senado, para sumang-ayon sa pagsali sa isang treaty. So, mas mahirap ang pagsali. Kasi nung sumali pala tayo, yun, gusto ni Pinoy. Tapos, nagbigay Senado. At nakapirma mismo si Senador Marcos. Nung nag-join tayo sa ICC, di ba? Pirmado siya. Pero mamaya pa. Mukhang hindi ko gusto sinasabi ni Coco. Tuloy. Mas madali. Ito yung aking understanding. Mas madali ang pag-alis sa isang treaty kasi presidential decision lang yun para sa akin. Sir, meron dito lang message sa akin, kayo mga boss. Para sa akin, iba naman eh. Ewan ko, hindi tayo, bar top notcher kasi to si Coco eh. Pero para sa atin lang mga friend.
sana kung anong proseso nung pag-join natin sa ICC, ganon din ang proseso ng pag-alis natin sa ICC. Ewan ko kay Senador eh. Kay Senador, pag mag-join daw, dapat magsisimula sa Presidente, sasang-ayunan ng Senado. Pero pag aalis na sa ICC, para sa kanya, pwede na yung Presidente lang aalis. Hindi na kailangan pa ang power of the Senate. Kaya yun na nangyari kay Digong. Hindi niya ginamit, hindi na siya nag-ano sa Senado, basta ayaw na dyan, alis na. Wala. Tapos, alis na. O, ganun na nangyari. Pakinggan mo. Marlon Ramos ng PDI. Gusto lang niya i-clarify kasi natatandaan daw niya, previously, suportado niyo si dating Pangulong Duterte doon sa decision na umalis. May nagbuo kay Coco. O, suportado daw si Duterte nung umalis eh. O, tingnan mo sasagot ni Coco. Ang ating bansa sa Rome Statute, ano daw po yung dahilan bakit nagbago ang inyong pag-iisip dito o stand dito sa issue na ito? Hindi, yung issue doon sa time ni President Duterte, nalihis tayo sa who has the power. Yun. Napunta doon yung debate sa legal issue na paano umalis, kailangan ba ng concurrence ng Senate o decision lang ng Presidente? Yun. Ako, ang sagot ko doon sa tanong na yun, kung paano umalis, decision lang ng Presidente. And then, Pero mas mabuti talaga hindi tayo umalis kasi nga meron tayong insurance fund. Oo, tamo. Mas mabuti na lang hindi tayo umalis. Pero ang desisyon niya sa pag-alis, para sa kanya, desisyon lang ng Presidente. Dapat hindi. Dapat sana magdidesisyon din kayo mga senador. Kasi isa kayo sa nagdesisyon din nung umanib tayo di ba? Di sana ganun din paglabas, hindi yung di ba? Kagaya na nangyari na yan. Kung marami nang pinapapatay si Digong. Ayoko na dyan sa ICC. Wala nang kumusyon. Sa Senado, di ba? Tuloy mo, Senador. Policy. At alam ko sir, parang naging issue yun, di ba? Yung pagkalas natin, hindi na po ba yung dumaan sa concurrence ng Senate? Correct. Kasi nag-file nga sa Senado, di ba? Oo. So, nag-file sa Supreme Court pala. Nag-file ang ibang senador sa Supreme Court ng case na kine-question yan. Ang pagkakaalam ko sa nangyari sa kaso, hindi naman sinabi categorically ng Supreme Court na pag aalis tayo sa treaty, kailangan bumayag ang Senado. Senate. Pero diba? So yun yung Nung palang sinabi ni Duterte na mga boss. Ayoko na dyan. Yung mga ibang senador, ayaw nila. Pero nag-file sila ng sa Senado na hindi ayaw nila na sa Supreme Court na ayaw namin gusto namin miyembro kami pero sabi nga ni Coco Pimentel, wala raw naman naging desisyon yung Supreme Court tungkol dito sa pinail nito mga senador na pagtutol sa pag-alis natin sa ICC. Sabi ni Coco, di ba? Maliwanag, ulitin ninyo. Ibig sabihin, ano yung ginagawa ng Supreme Court? Hawak din ni Digong, kaya hindi na sila kumibo. Hindi binaliwala na nila yung mga ipinail ng kaso ng Senado sa Supreme Court na ayaw nilang umalis sila ang Pilipinas sa ICC, di ba? Tuloy. Yung pumunta doon yung issue on who has the power to sino ang magde-decide kung tayo ay kakalas sa treaty, sa isang treaty. Ako ang position ko hanggang ngayon, it's the President. Pero para sa inyo, ang mali. Bartap nature siya. Di kung ganon, di sana pagsali na rin natin, wala na rin pakialam yung Senado. Position din, it's the President. Sana kung paano tayo pumasok, ganon din ang proseso kung paano tayo lalabas. Di ba? Tama ba ako mga boss? Paki-comment nga. sama sa isang treaty at ang pagkala sa isang treaty, bagamat initiative ng executive, parehong dapat hong dumaan sa concurrence ng Senate? Dapat. Pagpasok. Pagpasok Mas lang. mahirap ang pagpasok. Pag sumanib o sumama sa isang treaty, mas mahirap. Kailangan ng presidential action na
positive, papasok siya, pumirma siya, and then kailangan ng concurrence ng Senado. Ang aking pagkaintindi or paniniwala ay kung tayo'y aalis, ibig sabihin ng member na tayo ng isang treaty, aalis ang Pilipinas sa isang treaty, presidential decision lang yun para sa atin. Sir, may dagdag na tanong si Marlon Ramos. How will the Philippines rejoining the ICC impact the pending complaints against Duterte, Senator Bato, and others in the ICC? Baka prospective. So, pag Di ba, mga boss? Mali siya. Pero hindi ko sinasabing mali kasi bar top notcher yan Pero yun nga. Ano sa palagay niya mga friend? Pag pumasok daw tayo, mahirap pumasok. Maki-join sa ICC. Bakit? Kailangan pipirma raw yung presidente at sasang-ayon ang Senado. Manggagaling sa presidente ang utos, kailangan sumang-ayon ang Senado. Pero pag lalayas tayo, para sa kanya, hindi na kailangan ng Senado. Pag sinabi ng presidente, alis na tayo, alis na ako dyan. Ewan ko, malabo mga friend. Ano ba sa kutob nyo, no? Kaya siguro gano'n na nangyari. Pero doon nga, nung umalis pala tayo, may mga senador din na pumustyon sa ginawang desisyon ni Digong na umalis sa ICC, sa pagiging miyembro natin sa ICC. At nag-file sila ng sa Supreme Court, pero hanggang ngayon daw, wala pang desisyon yung Supreme Court. Di ba? Wala. Tama naman si Coco na naman doon. Sinasabi niya na dapat bumalik na tayo sa ICC, kakausapin daw niya si Bongbong, ganun ganito. Talaga naman dapat Dapat nga yan, kung tutuusin mo gawin para wala kayong sabit ilagay nyo na sa plebisito Sama nyo na itong darating na 2025 election na kung gusto na mamayang Pilipino na mag-join sa ICC o hindi. Pero yung mga daldal na, bakit makikialam yung ICC? Meron naman tayong, gumagana naman ang ating judicial system dito. Paano gumagana? Aber nga, si Bantag nga, di pa mauli-uli. Katagal-tagal na namatay si Kaya Percy. Hanggang ngayon, wala. Yung mga sabungerong namatay, 34. Asan? Wala rin. Si Digong, nabastos, na walang ya. Wala pa rin kaso hanggang ngayon. Mga kalahati na ba yung termino ni Bongbong? Di ba? Pinagmumura pa yung Senado, Binabastos sa Senado, binabastos sa Kongreso. Wala pa rin kaso. Di ba? At, naputol yung kahapon, yung vlog ko po kahapon, hindi ko, nagdadaldal siya. Meron pa doon na, may nagtanong sa kanya isang uto na, anong masasabi ninyo at magkakaroon kayo ng ICC, warrant of arrest, ganyan. ICC? Sabi niya. Ang alam ko sa ICC, Immaculate Conception College. Sabi nung bastos na walang ya. Tawa na naman yung mga unggoy. ICC, punta kayo dito. Biktihin ko kayo dyan sa puno ng akasya. Sinabi nung bastos na walang ya na Digong. Doon sa, hindi ko na pinutol ko yun ang sabi niya. ICC, punta kayo dito. Biktihin ko kayo dyan sa puno ng akasya. Sana napapanood ni Bongbong to, mga dinadaldal nito. Di ba? Mga friend. Ulit-ulit. Tama yung sabi ni Coco Pimentel. Pag yan nawalang, hindi nakakuha ng ICC yan, talagang dinidribble nyo lang yung pag-iimbestiga nyo dyan. Maski saan pa, mapakuad ko, mapasinado yan. Diba? Dito nyo kakasuhan. Tontua. Unang-una na, tontua si Bato. Lahat sila tontua pag sila'y kinasuhan dito. Bakit? Lalong dribble to the left, dribble to the right na yan. Patay. Wala na. Mga friend. Sa totoo lang mga boss, kung sino man senador o mga ayaw bumalik dyan sa ICC, mag-rejoin ang Pilipinas, pwede mo na sabihing baliw o walang malasakit sa mga mamayan niya. Mapa-kongreso, mapa-senado. Kasi proteksyon nga yan kagaya sinabi ni Coco proteksyon yan. Ang nililitis lang naman yan yung mga karumal-dumal na kaso na ginawa ng isang politiko.
Di ba? Wala naman sigurong tao na Pilipino na papatay dyan ng, di ba? Talagang wala hong nangyari nung panahon ni Digong. Wala na nga hong, halos wala na hong hustisya nun Pag diniklara kang nasa drug list ka ni Digong mapa-mayor ka man, mapa-ano ka man, judge ka man, kung ano ka dyan. Di ba? Yun ang mga nililitis ng ICC. Na hanggang ngayon, di ba? Ilang judge na yung mga marami. May mga nililitis sa Quadcom. Pagka judge, pag attorney ka ng isang involved sa drugs, pati ikaw, kikiki. Diba? Pati judge, kikik din Alupit, nung panahon ni Digong, diba? Pero walang kaso si Digong, walang kaso. Diba? Mabilog, Ang tawag pa rin hanggang ngayon nila sa Mabilog, drug lord. Wala namang kaso. Gaano ka bugok, gaano ka bastos, gaano ka walang yayan, di ba? May nagtanong pa nga dyan, sabi di ba to, mga drug lord, kumakandidato pang mayor, si Erwin Espinosa, mga ganun. Dismiss yung kaso. Talaga ikaw, Digong, Digong, bato mag-collab na nga tayo. Sa yan lang yan. Mag-comment lang kayo sa ni Coco Pimentel. Tama, para bumalik tayo sa ICC. Parang second araw yun Parang alternative kung walang mangyari rito. Kagaya niya, puro, sabi nga ng tao, dribble lang yan. Marami naman nagsasabi. Maski ako nung mag-imbestiga sila tungkol sa war on drugs, bakit? Kako. Para meron ng ICC, malapit nang matapos. Tapos ngayon kayo mag-iimbestiga. Para Para sabihin lang na gumagana ang hustisya sa Pilipinas at hindi kailangan pumasok ng International Criminal Court. Ganon. Pag hindi nga nabigay sa ICC si Digong, yun na nga yun. Di ba mga friend? Mag-collab na po tayo. Hi Pilipinas. Kailan ka aayos? Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi. Elpidio Gabriel, welcome to the club. May hawak na alasyang si Mang Kanor. Nasa Comelec ang susi. Yung last presidential election, 120 million votes agad. 120 million ba? 20 million ang lamang na bilang sa sandaling oras na lumabas sa iisang IP address. Yan. Hindi. Sumagot si Federico Mandaco. Out, Federico Wala namang magagawa pa kung ang alas man ni Digong ay yung last presidential election. Kung may nangyari mang dayaan, wala nang habol si BP Leni. Kaya hindi na dapat yan aalalahanin ni PBBM. Ang tao ay nasa side na niya. Basta maaresto lang niya. Maaresto lang ng ICC. Bawi na yung dayaan kung meron man. Tama. Pares tayo ng nasa isip. Joey Tubileha, shout out. Elpidio Gabriel ulit Sinungaling ang matandang yan. Hindi nga pinakita salin niyang ogag na yan. Huwag mo sinasabing ogag si Digong. Bastos. At saka walang aminado niya yon. Yung ogag, hindi pa niya inaaming ogag siya Pero yung bastos siya, at saka walang siya, aminado under oath sa Senado. Elpidio. Jerry De La Rosa, shout out. Kayabangan mo, wala kang pera, bilyonaryo ka, ulul. Huwag mong tinatawag ng ulul. Bastos, ang tawag. Alolalia, shout out. Wala na akong mai-comment sa matandang halimaw ng Davao Xerox. Isa talaga siyang kasumpasumpang nilalang. Walang kapantay na kasamaan lamang ang inihasik niya. At ngayon, nangangarap din ang anak niyang nagmana sa ama. Good day, Xerox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Alolalia. Monopre Jara, shout out. Napakaungas ang hayop na yan. Big Cam, shout out. Big Cam ulit Bastos talaga itong Digong. Yun, bastos. Tsaka walang itong Digong na to. Presidente, mahiya-hiya ka naman sa sarili mo, Digong. Hindi ka dapat tawagin presidente. Bastos ka. Palamura, ogag ka.
Yun, tama lang yung bastos. Ha? Tsaka walang yan. Tadutungan yung walang yan. Big cam ulit, oh. Hindi kayo takot. Bakit hindi kayo humarap sa Quadcom? Sige nga, tambalustay. Pusit, totoo naman ang mga duwag kayo. Mga dotards. Elizabeth Iscare, shout out. Ha? Good evening, Sir Rox. Nagpapakatotoo lang. Yan si Digong na yan. Kung gaano siya kademonyong tao at kabastos na lahi ng mga Duterte. Wow, ha? Akala ng mga yan, sila pa din ang makapangyarihan sa ating bansa. Kaya kung murahin nila ang mga kumukontra sa kanila, ganun-ganun na lang. Sana makapag-isip-isip na mga Pinoy sa mga lahing ito na lahi ni Satanas. Naku, BBM. Gising-gising, BBM. Yun nga. Diba? Carlito, kanilang, welcome to the club. Tagal na tayong ginagago pero takot lahat sa kanya. Puro hearing. Takot i-contempt. Kasuhan at ipakulong. Okay lang, Carlito. Basta hintayin na lang, ibigay na lang sa ICC. Kalat niyo, sumagot to. Correct, puro lang respect at courtesy. Ang alam nila, walang mangyayari pag ganito ang takbo ng usapan. Totoo yan, kalat ni ka. Puro respect. Puta na, binabastos na kayo, nire-respect niyo pa. Ano kayo, mga gunggong? Elizabeth Iscare ulit. Oh. Hi! At sino ba ang naniniwala na wala daw pera itong si Digong? Hoy, Digong! Sa dami ng ninakaw mo sa ating bansa, sarili mo, niloloko mo. At doon sa mga aliporis mo lang, naniniwala sa'yo. At lahi mo lang nagpayaman sa kabal ng bayan at mga aliporis mo. Lalo na ang mga senador na alagad mo, kakagigil. Totoo yan. Oy, ngayon yung duelo ni Kawaldi, hindi dumating si Baste. Oo, alam nyo, no, tatawa ko eh. Ha? Mas marami pa yung tao sa Luneta na nag-aantay ng pagdating ni Baste Duterte at kung kakasa sila. Pati si Bato, si Bongo, inahamon ni Kawaldi. Matapang talaga si Kawaldi. Oo, ang dami nagpapapirma. Ang daming tao pa doon. Kesa doon sa people power na ina-assemble nitong mga gunghang. Wala pa yata 20 katao pumunta ro sa people power daw nila. At mga talagang mga baliw no? Si Muhagis. Talaga walang katigil-tigil itong mga demonyon to. His Excellency. Ano ba? Ipagdadamputin mo na yung mga hinayupak na yan. Nabubuhay lang yung tatay mo Tapos na yan Sa Betis Carrier ito. Hi, sino ba ang maniniwala na wala daw pera ito si Digong? Hoy, Digong. Ay, sa basa ko na to. Rudelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Gagong matanda talaga na yan. Paawa pa. Sinong niloloko mo? Hoy, sinungaling. Sa dami ng ninakaw mo, ala kang ginawa kundi magbigay ng reward sa mga pinapapatay mo, BBM. Mayroon bang alas na hawak sa iyo kaya hindi mo makasuhan sa dami ng sinasabi sa iyo? Nagtatanong lang po, ingat po tayong lahat. Sir Rox at sa mga bossing, God bless po. God bless, Rodelia, ha. Elizabeth Iscare ulit, oh. Sir Rox, walang kalaban-laban ang mga congressman sa mga pagmumura nito sa kanila at pambabastos na ito. Dapat kumilos na sila dito, lalo na itong si BBM, ipakulong na at i-firing squad ng mga hayop na yan. Sagad sa kahayupan, demonyo talaga. At kitang-kitang lahi nila ni Satanas. Sipain na dapat ang lahi nila dito sa Pinas. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. Ha? Joey Tubileha ulit, oh. Isama niya si Kimo. Tanga din yun. Walang yari yun Apolinar Tolentino, shout out. Walang maniniwala kahit ipis at daga na walang pera si Digong dahil baka sila pa ang bantay sa mga pera nila sa ilalim ng lupa. Mahusay talagang magsinungaling sila. Totoo. Ang problema, lumulusot nga sa mga... Ang dami kasing tanga. Puta. Librado Ludovico ulit, oh. Iba talaga si Tandang Durian Dutae. Para sa akin, isang masamang bangungot, bastos talaga. Lecheng hinduropot. Pwe, totoo. Aminado naman siyang bastos siya at walang hiya siya. Librado Ludovico ulit, oh. Tawa. O Digong nyo, di nakakuha ka ng katapat sa muram, malutong pa sa mani nga sa'yo.
Friend Shervin Sopeda, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out ha. Sabi ni Friend Shervin, kuting, kailan ka ba talaga gigising? Ang mga kalaban ay sobra ng praning, confidential fund at ibang gastusin, kagimbal-gimbal, ang daming umamin. Ang mga pasobre ay booking na booking, depensa niya, sagot tayo. Depensa niyang sagot, tayo ay lituhin. Gawing uto-uto at paniwalain, huli ka na balbon, huwag ka nang sinungaling. Nagkabistuhan na ano ang gagawin. Mga kakutsaba, pilit na paamin. Bigyang pagpupugay, palakpakan natin ang husay ng Quadcom. Sila ay gisahin. Wala pong nagawa kundi ang awitin. Mahiwagang sobre dapat iparating. Pang-allowance lang daw. Yan ang kanyang bilin. Itong ating ingkong, ang dila ay grabe din. Ang kanyang agenda, ang tao'y lokohin. Ang kaban ng bayan ay kanyang simutin, di makaatin sa Quadcom at hearing. Basta walang pira, huwag na siyang kulitin. Palagi niyang sagot, uulit-ulitin. Sagot ng Berdugo, tatak Duterte-Taning. Masisisi mo ba? Totoo siyang murahin itong si Boy Mura. Grabe siyang softline. Tunay na matapang, di takbo at ulin. Hindi nasisintak o kayang takutin. Parehas lumaban. Huwag lang tetry rin. Di tulad ni Ingkong, may silent na hitman. Ika'y gugurgurin. Totoo yan, Tia Deli ka ha. Oh, Tia Deli ulit oh ha. Grabe. Wala daw pira. Ano po? Pero check mo ang napakagara niyang motor. Milyon ang halaga. Only millionaires can afford to buy. Saka ano ang ginagawa ng private plane ni Kibulok? Naku, Ingkong, wag nga kami, oy. Malapit ka na nga doon sa hukay ni Taning. Ayaw mo pa talagang magtino. Nayawa ka, totoo yan. Bastos talaga eh. Talagang hanggang sa kamatayan, kasama mo ang kasinungalingan. Ay, naku, Ingkong. Basbasan ka nawa ni Satanas ng alkitran sa noo, nabuisit ka. Pwe. Ha? Sinong gusto mong maniwala sa iyo na wala kang pira? Nabuisit ka. Ikaw ang pinakamabangis na piranya at buhayang animal na naging sumpa sa sambayan ng Pilipino. Inilubog mo ang Pilipinas sa katakot-takot na utang tapos sabihin mo wala kang pira. Baka nga machinelas ko yung uso mo sa sobrang mong pagkasinungaling at dramatista. We, sabihin mo yan sa surot mong alaga, nayawa ka, leche ka, kinam, galit si Tia Deli dito. Federico Mandaco, dapat may isang kagaya ni Orculio na congressman para tapatan si Digong. Dapat harap-harapan ding murahin siya. Tawagin din siyang unggoy, idiot, PI, gago. Ang problema, minumura na sila ni Digong in international TV tapos nirirespeto pa daw nila. With high courtesy pa daw sila. Kaya tama lang si Digong na tawagin silang mga Paduano, ilabas mo tapang mo. Gaya nung hinarap mo si Marcoleta. Totoo. Chipista Bunao, shout out ha. Good evening po kuya. At sa loving wife mo po at sa mga ka-warriors. Hala, sinong unggoy si Paduano? Unggoy, aba naman po, Mr. Guapito. Baka kahit maliit na salamin meron dyan sa inyo, aba. Kulang lang ng isang paligo si Coco Martin kay Paduano. Kayo po kahit 1,000 paligo pa, baka kahit puwet ni Coco Martin, di mo pa makamuka. Tingin sa salamin pag may time. Ay, sandali, baka wala kayong relo sa bahay nyo. Kasi sabi mo, wala kang pira. Tatawa ko sa'yo, chipista ka eh. Wala kang magagawa dyan. Bastos nga yan, tsaka walang niya siya. Tingin niya sa sarili niya, kung siya isang bastos at walang niya, siya ay kahawig ni Richard Gutierrez. O kaya kahawig ni Ipe. O, diba? Puta na.
Federico Mandak, mapapamura ka talaga, hayop nito. Federico Mandak, dagdag ko dyan kay Cassandra Ong at Go Waping, mga pon lang yan. At ngayon, ramdam na nila ang hirap sa kulungan. Bibigay na din yan at magtututuro na yan. Sa totoo yan, friend. Siyempre, yung mga abogado niya, mas pabor na tumagal ang kaso para tuloy-tuloy ang pera nila. Yan ang hihintay natin. Gaya ng iniisip mo kay Kibuloy. Damay-damay na yan. Totoo yan, Federico. Chupista Bunao. Ay, opo nga, kuya. Wala nga siyang pira, pero nasa kingdom naman niya, diba? Kaya nahuli si Kibaliw, kasi baka kung ano pang matuklasan sa kingdom mo. Di ba yung sabi ko? Kaya nung nagkasana si General Torre ng assault, pasukin na lahat yan. Talagang ibabaliktad ni General Torre. Kulang-kulang 4,000 pala yung tao ron. Kaya binili ko, lumabas ka na riyan, gago. Baka mahukay pa yung mga kayamanan na nakabaon dyan. Kasi may detector na eh. O, di ba? Baka kung ano pa makita dyan, o, baka may makita pa mga Shabu Laboratory dyan. Patay tayo dyan. Lumabas ka na dyan. Opo, amo. Sama mo din mga kasamaan mo. Opo, amo. O, di ba? Shelly J. Sir, shout out. Attend ka muna ng hearing ng Quadcom para maniwala ako na kaya mo silang sipain. Sabi ni Kawaldi, hinamon siya ng duel, tapos hindi naman dumating. O, di ba? Hindi nga dumating eh. Mas marami pa yung tao doon sa Luneta kaysa doon sa tao, doon sa people power. Yannick Ordobeso. Pero kung hinamon, Kawalde, paano mapanood mo to? Kung hinamon mo yan ng bastusan o sino mas walang ya sa inyo, maaga pang dumating yan. Maski anak niyan. Dating yan. Mga walang ya nga sila, di ba? Yannick Ordobes, shout out. Kargado ng fentanyl yan, drama pa na walang pera, buong pamilya mo, politika ang negosyo. Totoo yan, Nick. Perde San Juan, shout out Good evening po, Karox. Shout out na lang po, Karox. Wala na po ako masasabi dyan sa matandang yan. At naman, ipinauubaya ako na sa mahal na Panginoong Diyos, yung matandang yan. Ganun na nga lang, di ba? Lisa Juyad, welcome to the club. Wala nang pinakasinungaling na taong naniniwala kung hindi itong matandang halang ang kaluluwa. Totoo yan, Lisa, welcome to the club. Kalat ni Bayaw. Shout out kalat ni ka. Kalat ni ulit. Aaminin man nila o hindi, takot na takot talaga si paring Bleng Blong. Ang Senado at ang Kongreso kay paring Diggs. Kahit halos makaladkad, uuga-uga na at tumutulo na laway, pero si paring Diggs pa rin ang malakas. Paring Diggs, ikaw na, paring Diggs. Ibang klase ka. Mag-anak yata ni tong hayop na ito eh. Nung kaibigan natin, si FLM. Danilo Constantino, shout out. Si Duterte, nagbabaliw-baliwan para maawa ang ICC at di na siya hulihin. Dapat ipakain na lang si Digong sa buhaya, huwag nang ikulong. Kawawa naman yung buhaya, baka mga tetano. Lisa Flores. Lisa ba to? Lira Flores, welcome to the club. Ubod ng yabang ang huluban na Duterte na yan. Hinamon ni Carbonil ng duelo nung kinasa ng tao, umatras naman, puro lang yabang. Talagang puro kayabangan to. Maski nung nangangampanya nga itong bugok na to, ako puta. Sira ulo to, ako. Kala mo kung umastas ng mga debate no, puro kagaguhan lang, bigano. Kalat ni Baya ulit tumingin, pag may problema, tumingin lang kayo sa bandang ilalim, tapos sabay ring the bell. Patay tayo dyan, kalat ni Kay. Arturo Chamson, shout out. Naniniwala na kami sa'yo, Digong. Tinapos mong problema ng droga. Hayop, sira ulo ka. David Alin Mendoza ulit David Alin Mendoza. Harox, gunggong po talaga yan. Kaya nga, Digunggong ang tawag sa kanya. Wala daw siyang pira pero bilyon-bilyon
ang nakurakot mo sa kaban ng bayan, ng bilyon, trilyon. Trilyon. Hindi bilyon, trilyon. David Allen Mendoza ulit, oh. Karox, nabalitaan ko po na sumulat po si Bato kay Grace po para malagdagan ang 2025 budget ni Sara Jean Potpot. Talaga lang po, nagpapaka-tuta siya sa mga dutae. Mabuti at di pinansin ni Senador po ang request niya. Hindi, actually, hinihintay talaga si Sara na yan sa Senado para siya ang makipag-usap sa mga ano. Putik, si Bato naman, papel ka ng papel. Di naman ikaw ang binawasan ng pondo. Dapat bawasan din ng pondo to si Bato eh. Oo, yung ibang pondo ni Bato, idagdag mo kay Sara. Ha? Hindi naman pumunta. Bakit ka dadagdagan? Dapat nga, bawasan pa talaga yan. Tsaka sabi naman ni Sara, di ba? Kung nga, maski wag nyo na akong bigyan ng ano, okay lang. Ganun ang pirada nilang Duterte, di ba? Bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin sa akin. Bastos din, di ba? Glenn Tolitz, ha? Glenn Tolitz. Shout out. Gago ang mga ito. Gago ang mga taong ito. Kung hindi ka pa pinakiusap ng ina mo para makapwesto sa gobyerno. Ito, pinakiusap nga ng nanay niya, di ba? Kaya napwesto yung gago. Salvador Centeno, welcome to the club. Lakas mangupal ni Tuderti. Libby Adelo, welcome to the club. Gongdi, unggoy na nagpanggap na tao, totoo. John Ben Toroso, welcome to the club. CCP China, ang alas, mga sleeper cell on standby. Yun, pwede rin, ha? Pero wala magagawa yan. Diyan ulit, oh. Don't imprison this traitor in the Philippines. He will be like king in prison. Even impregnating woman in his house. He must be locked up by ICC. No communication out. Must be solitary confinement. Isip ko dyan. Dalawa pa baka magbabaliw-baliwan ng talaga ng tuluyan yun eh. Diba? Ted, shout out. Sana hindi na pinagsasalita si Digong sa media. Si Digong kasi para yung busina ng bisikleta. Pag pinindot mo, pupot-pot, wala kang maririnig kundi tang na. Totoo yan, Ted. Julius Alimbuyaw, welcome to the club. Nakailang punta na siya sa Maisog Rally. Yan ba ang walang pera? Ang problema kasi, akala niya, mga tao ay bobo para maniwala sa drama niya. Halimbawa, wala siyang pera talaga. Bakit di ba siya tutulungan ni Bongo? Diba to? Pulong, Baste, Sara, Robin. Di mga loyals sila sa kay Digong. Totoo yan eh. Ano nga eh. Dami pa rin tanga na naniniwala dyan eh. Diba? Pero palay ko, wala na eh. Teto ulit. Parang wala na tayong naririnig sa Maharlikapan. Wala na talaga. Ano kaya ang nangyari dun? Marami kasing nakakatabon sa Maharlikapan mula ng maraming lumabas ng aberya. Sana ma-update man lang tayo doon. Baka naman naglaho na din. Di natin alam. Yun ang problema. Ha? Normando Reyes, shout out. Parang isa sa mga nagtatanong kay Digong ay si J. Panot Sonsa. The rest, mga SMMI doggies. Totoo. Normando Reyes. Wala daw kwarta si Digong. Di wow. Ipakita niya sa alin niya. Ugok lang maniniwala sa amoy lupang kuluban na to. Totoo. Normal na lang maniniwala dyan eh. Marilo Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo sa mga kawaryos. Wala na tayong talagang makukuha na magandang pananaw sa ating naging pinuno ng bansa. Lalo lang siyang sinasaktan ang mga naging biktima sa pamumuno niya. Wala man lang sa hinagap na magsisi at humingi ng sorry para sa mga naging kasalanan niya.
patnubayan at kaawan mo po kami, Lord, sa mga ganitong klase na leader. Amen. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marco Castro. Irene Cortel, shout out. Ha? Tay, kung talagang matapang si Digong, umattend siya ng Congress hearing, doon niya magsalita. At kung anong mga sinasabi niya dyan sa interview, tignan natin, di ba? Shout out, Michael Edwin, my friend. Ha? Yo! Shout out. Kapwa niya Bisaya, galit na kay Dutae. Totoo. Ha? Noel Ramos, shout out. Dapat makakulong na si Duterte sa ICC, si Dutae. Di ba? Kalat ni ulit, oh. Good morning, Kasani. Bombahin mo sila ng bombahin. Huwag mo silang tantanan, Kasani. God bless your family. God bless. Friend Latni, ha. Teresita Guzman, shout out. Good evening, Xerox. Good evening, good evening. Don Juan, shout out. Kaya pala ayaw mong ipakita at tinatago mong salin mo. Matandang mapanlinlang at sinungaling. Bumalik ka na sa bayan mong hell. See you in hell. Totoo. Jimmy Alasio, welcome to the club. Bastos na sinungaling pa, ang Digong na yan. Totoo. ICC, Jimmy, ICC ang tatapos sa'yo, Digong, kasi nag-amin ka na may pinapatay ka. Totoo. Isa Kim, welcome to the club. Walang katahimikan yan, Digong, sa daming kanyang pinatay. Totoo. PJC Opo. Xerox, maganda talaga ang nakikinig din sa iba't ibang mga vloggers intelligent tulad ni Atty. Claire, di ba? Tama ang assessment ni Atty. Kung bakit ayaw sampahan ng kaso ng DOJ kasi nga naman aabutin ng siyam-siyam bago malitis ang kaso. Ang mga kaso na nakasampa sa korte, 10 taon bago matapos. Ano na ba ang edad ni Digong? 79. Kung makakonvict man ng 10 years yan, may appeal pa. Kung matalo sa Court of Appeal, may Supreme Court pa. Talaga, abuti 50 years. At saka Digong yan. Jesus Maria Joseph, baka ma-dismiss na. Ha? May Supreme Court, aabuti 85. Kasi mag-house arrest na rin niya tulad ni Enrile. Kalkulado na ni Digong yan. Kaya nga, lakas ng loob hamunin ng DOJ. Ay, totoo. Ha? J Shop ulit, oh. Palagi ko, Xerox, ha? Di tatagal yung pusit na yan sa 2028. Kapag na-impeach yan, di na siya makakatakbo. Anong impeach? Dapat makulong to. Sampahan to ng malversation of public fund. Oo. Life imprisonment dapat to, eh. Itong Sara na to, eh. Oo. Kapag na-impeach yan, di na siya makakatakbo sa anumang posisyon sa politika. Yan ang palagay ko mangyayari. Yan lang ang paraan para hindi na siya makaporma sa 2028, lalo pa sa magiging Manchurian candidate siya. Ito lang ang paraan para mapigilan ang China sa pagsuporta kay Pusit sa 2028. Kung makulong si Digong sa dahig, ma-impeach si Pusit, matalo si Pulong at si Basti sa Davao, that's it for them. Kahit pa bilyon-bilyon ang pera nila kung wala silang power sa Davao. Kaya baka mamaya niyan, ma-freeze din ang mga asset nila. O pag minalas-malas pa, makakumpis ka ng gobyerno dahil sa mga nakaw na yaman. Totoo. Tsaka dapat makakulong. Pag hindi nila ma-explica kung saan dinala yung 51 billion. Balamang ganun abutin itong mga hype na ito, sa totoo lang. No? Shout out, Anak Aboy. Anak Kayla, shout out sa inyo, ha. Brian Nura, shout out, my friend. Dolor Garcia, Adorasyon Di Maranan. Shout out sa inyo dyan, mga friend. Mirna Regalado, ha. Ay, mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Magbigay po kayo ng comment. Oo. Tungkol dito kay Coco Pimentel, no? Oo. Pero talagang, para sa akin, kung paano sana pumasok, ganun yung paglabas. Oo. Kung ganun ang paglabas, anyway, nandiyan na, tapos na yan. Basta mahalaga, makabalik sa ICC itong Pilipinas. Kasi nga, kaya sabi ni Coco,
proteksyon yan ng mga Pilipino. Kasi nga, paano nga kung magkakaroon naman ng kriminal, mga walang ya, mamamatay tao, tag dito, mga demonyo, o di kawawa. Buti nga, ngayon, maski na may demonyo na walang yung bastos, may ICC. Diba mga pre? Magandang gabi po mga boss. Good night. Dasal.